Ang Bible character of the day natin ay ang babaeng Samaritana. Magsisimula ang ating kwento sa paglalakbay ni Jesus sa Samaria. Patungo kasi siya sa Galilea at pinili niyang dumaan sa Samaria. Dumating siya sa bayan ng Sikar sa Samaria. Pagod sa paglalakad noon si Jesus, kaya't naupo muna siya sa tabi ng balon ni Jacob. Hanggang sa dumating ang isang babaeng Samaritana para sumalok ng tubig bandang tanghali. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Painumin mo ako." Nagtaka ang babae dahil si Jesus ay isang Hudyo habang siya ay isang Samaritana. Alam niyo po kasi, noong mga panahon na yon, iniiwasan ng mga Hudyo ang Samaria. May matagal na kasi itong alitan. Kaya karaniwan ay iniiwasan nilang makipaghalubilo sa isa't isa. Pero para kay Jesus, wala sa kanya ang alitan na ito. Sinabi ni Jesus sa babae na humayo siya at tawagin ang kanyang asawa. Pero nagtataka ang babae dahil wala naman siyang asawa. Agad sumagot si Jesus at sinabing, tama ang babae. Nagkaroon siya ng 5 asawa at ang kasama niya ngayon ay hindi niya asawa. Namangha ang babae dahil alam ni Jesus ang kwento ng buhay niya. Ganito po kasi ang kwento ng babaeng Samaritana. Gaya nga ng sabi ni Jesus, nagkaroon siya ng 5 asawa. At oo, hindi niya asawa ang kinakasama niya. Hindi na binanggit sa Biblia kung anong nangyari doon sa 5 asawa ng babaeng Samaritana. Pero sinisimbolo ito ng kanyang paghahanap sa pagmamahal at ang hindi pagkakontento rito. Sinambit sa kanya ni Jesus ang mga katagang, ang sino mang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Mamaya, mas ipapaliwanag po natin ang mga katagang yan. Sa mga kapatid, mula po sa ating character, Bible character, sagutin ang tanong na ito para may chance na manalo ng gift pack mula po sa MX3. Ang ating tanong, paano pinunan ng Diyos ang kakulangan sa buhay mo? Paano pinunan ng Diyos ang kakulangan sa buhay mo? Post na po kayo mga kapatid ng inyong sagot sa ating katanungan sa FB page po ng One News, ng 1PH, One News tuloy, ng 1PH at ng Cheryl Cosim FB page. At mamaya po ay babasahin natin yan isa-isa at pipili po tayo ng 3 winners ng gift pack mula po sa MX3. Himayin po natin itong kwento ng babaeng Samaritana. Pastor Dave, bakit kaya ang babaeng ito nga ay hindi siya makontento doon sa pagmamahal na hinahanap niya? Well, lahat naman ng babae ay naghahanap ng pag-ibig na hindi nagbabago. Pag-ibig na kung maaari ay mananatiling taos, tapat at taimtim sa lahat ng panahon. Pero bihira ang lalaki na makapagbigay ng ganyang uri ng pag-ibig dahil lahat ng tao ay may kanya-kanyang kahinaan. Karamihan ng lalaki kalaunan ay naiipagwalang bahala ang kanilang asawa dahil sa pagiging masyadong busy sa trabaho kung saan sila naghahanap ng katuparan sa buhay. At ang nakakalungkot sa lahat, dahil sa pagpapawalang bahala sa asawa ay may mga nahuhulog pa sa tukso ng pangangaliwa. Ito rin marahil ang nangyari sa babaeng Samaritana sa mga lalaking naging asawa niya. Kaya ang ika-6 niyang partner na tinutukoy ni Jesus ay live-in na, na wala sila kasal. No? Sa panahon ni Jesus may diborsyo. So maaari yung 5 asawa niya, diniborsyo siya dahil maaari sa kanya-kanyang dahilan o maaring nakaroon ng ibang iniibig. Ganoon ba talaga, Pastor Dave, yung nature ng tao, laging may hinahanap? Yes. Actually, mababasa natin sa Ecclesiastes 3:11, no? Maganda po itong maintindihan natin ito. Sabi po rito, ginawa ng Diyos ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Iniligay rin niya ang kawalang hanggan sa puso ng tao. Gayon may hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas.
Itong sinabi dito na iniligay ng Diyos sa puso ng tao ang kawalang hanggan, ibig sabihin pinakalo po sa atin ang katutubang pagnanais sa mga bagay na forever, mga bagay na walang katapusan. No? Madali tayong magsawa sa mga bagay na pansamantala at lagi tayong naghahanap ng bagay na tumatagal. Kaya ito po ay nilagay ng Diyos sa ating puso, yung kauhawan sa mga bagay na walang hanggan, dahil ito ay kauhawan patungo sa Kanya. Para lahat tayo po ay makilala natin siya at makaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya. Sabi nga ni San Agustin sa kanyang Confessions of Saint Augustine, basahin po natin ito. Sabi ni San Agustin, nilikha niyo kami, Panginoon, para sa iyo lamang. Kaya't ang aming puso ay walang kapahingahan hanggat ito ay hindi napahinga sa iyo. At ganito rin yung sinabi ni Blaise Pascal kung saan napangalan po yung Pascal Programming Language. Si Blaise Pascal po ay isang religious philosopher. Itong sabi niya, tungkol sa bagay na binanggiritin ng salita ng Diyos, sabi niya, mayroong kahungkagan or emptiness na itinanim ng Diyos sa puso ng bawat tao na hindi mapupuno na anumang bagay na nilalang, kundi ang Diyos na lumikha lamang na pinakilala sa pamagitan ni Jesucristo. Yan po yung salita niya. No? So, totoo po yan. Lahat tayo may desire ng mga bagay na forever. Pero walang forever sa mundong ito kundi ang pag-ibig lamang ng Diyos. Ng Diyos. Pero sa isang perspektibo, Pastor Dave, sinasabing hindi naman masama na hindi ka nakukontento, diba? Kumbaga ito yung magiging daan mo, drive mo para magtagumpay sa buhay kaysa tatamad-tamad ka lang at kontento na nasa meron ka. Well, kung ito ay tumutukoy sa kinikita sa buhay o sa pagtamo ng higit pang personal na tagumpay o katuparan sa buhay, may tamang lugar ang pagiging hindi kontento. Pero pagdating sa pag-ibig at pagbuhay asawa, delikado ang hindi marunong makontento dahil ito ay malimit na dahilan na pakahulog ng karamihan sa kasalanan ng pangangaliwa. Paano nahanap ng babae yung buong pagmamahal? Yung pagmamahal na hindi ka na maghahanap ng iba dahil kontento ka na sa pamamagitan ng Diyos. Well, ito yung pag-ibig na tinutukoy ni Jesus. Natid ng natalinhagang tubig na nagbibigay buhay na inalok niya sa babae. Pag-ibig na nagmumula sa Diyos lamang na dulot sa atin ng banal na Espiritu na siya namang pinagkakaloob ng Diyos sa lahat na nagtitiwala sa kanyang anak na si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Ang pag-ibig ng tao ay marupok at malimit may kondisyon. Ang pag-ibig ng Diyos naman ay laging tapat at walang kondisyon. Ito yung mababasa natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, chapter 5 verse 8. Ito kung sinabi niya, ngunit ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nooy tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Dito natin makita ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabatay sa performance natin. Kahit tayo ay namuhay sa kasalanan, inibig pa rin tayo ng Diyos at pinakita niya ito sa magitan ng pagsakripisyo ng anak niyang si Jesus para lang mabayaran lahat ng kasalanan natin, para tayo ay mapatawad niya at mababalik loob sa Kanya. Mababasa rin natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, chapter 5, verse 5, at hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil binuhos sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Amen. So makita ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Ang banal na Espiritu ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos sa atin na siya ring katibayan natutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako para sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Pastor Dave, ipaintindi mo nga sa amin yung kanina, yung binanggit ni Jesus. Malalim Yung sinabi niyang, ang sino mang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit, ang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Well, mas magiging malinaw yan kung basahin natin yung buong usapan nila ng babae. No? Makikita natin ito sa 1 Kapitulo 4, verse 10 and following. Ito yung ating mababasa. Sinabi ni Jesus sa babae, kung alam mo lang ang pinagkakaloob ng Diyos at kung sino ang humihingi ng maiinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. So dalawang bagay ang gusto ni Jesus na malaman ng babae na may regalo ang Diyos sa Kanya, yung tubig na nagbibigay buhay. Pangalawa, makakamit niya lamang niya kung makilala niya kung sino yung kausap niya.
Kaya sinabi ng babae, nung sinabi ni Jesus na kaya ni Jesus na bigyan siya ng tubig na nagbibigay buhay. Sabi niya, malalim po ang balon at wala kayong pang-igib. Mhm. Saan po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Sumagot si Jesus, ang lahat ng umiinom ng tubig na ito, muli ay muling mauuhaw. Tinutukan niya tubig sa balon. Ngunit ang sinumang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na kailanman mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Mhm. Sinabi ng babae, bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo upang hindi na ako muling mauuhaw at hindi na ako kailangan pang pumunta rito para umigib. Mhm. So, gusto niya, no? Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka, tawagin mo ang iyong asawa at isama mo rito. Wala po akong asawa, sagot ng babae. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sinabi mo na wala kang asawa. Dahil 5 na ang naging asawa mo at kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa, nagsasabi ka nga ng totoo. Ano po yung pinaparating ng Panginoon? Dahil alam na ng Panginoong Hesus ang buhay at istorya ng babaeng ito. Nakita niya talaga yung paghahanap ng babae ng pag-ibig. Mhm. At tinulad niya doon sa tubig na iniigib ng babae araw-araw. Na Mhm. itong tubig na ito, kahit inumin mo ito, manguuhaw ka eh. Pero meron ako ibibigay sa iyo tubig na nagbibigay buhay na hindi na ka na mauuhaw kung ito inumin mo. Of course, hindi na tinutukoy ni Jesus yung literal na tubig. Mhm. Mhm. Literal na tubig, mauuhaw ka talaga niyan eh. Mhm. Pero meron siyang pinapahiwatig na ibang kauhawan ng babae na mabibigay lamang ng Diyos ang katugunan dito. Ayun yung kanyang paghahanap ng pagmamahal. At para maintindihan ng babae yung ibig sabihin ni Jesus, sinabi niya, nung di ba gusto ng babae ko, bigyan mo ko ng tubig na yan para hindi na ako pumunta rito. Mhm. Mhm. Para maintindihan ng babae kung ano ibig sabihin ni Jesus, sige, umalis ka, isama mo asawa mo rito. Ibig sabihin, gusto niya yung babae ma-realize na marami na siyang mga lalaki sa buhay, no? At ngayon, wala nga siya asawa dahil kalib-in yung kasama niya. So, yun ang gusto ipawating ng Panginoon na sa kanyang pagkakilala na maraming lalaki siyang pinagdaanan sa buhay na wala pa ring kasiyahan kasi nakapang-anim pa siya. Pinapakita ni ang Panginoong Jesus na ang tunay kauhawan niya, hindi physical na tubig, kundi ang kauhawan sa pag-ibig. Mhm. Kaya inalok ni Jesus ang tubig na nagbibigay buhay. Na ngayon, maintindihan natin kung anong tinutukoy niya sa ating pagbasa sa 1:7, 37 hanggang 39. Dito makikita natin kung ano yung tubig na nagbibigay buhay na tinutukoy ni Jesus. Basahin natin ito. Nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, ang sinumang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Sapagkat sinasabi ng kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sinumang sumasampalataya sa akin. Ang tubig na nagbibigay buhay na tinutukoy ni Jesus ay ang espiritu na malapit nang tanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi pa nila ipagkakaloob ang espiritu ng panahon iyon dahil hindi pa bumalik si Jesus sa kanyang kawalatian. Pero of course ngayon available na kasi si Jesus ay bumalik na sa kanyang Ama. Mhm. At isa pang ito pa yung magpapaliwanag kung paano ang banal na espiritu ay nagbibigay ng ganong kasihan sa ating buhay. Dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 1, 13 hanggang 14. Kung kayo man ay napabilang na kay Kristo, nang marinig ninyo ang katotohanan ng magandang balita kung paano kayo maligtas. Sa pagsasampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamayari na niya kayo. Ang banal na espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, papupurihan siya. So yung tubig nagbibigay buhay, ang banal na espiritu na siyang nagdadala sa atin ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos kasama na ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, napapanahon po yung kwento ng babaeng Samaritana dahil nga marami rin po sa atin ngayon ang pagod na, sugatan na, at tila may kakulangan pa rin sa puso kahit anong hanapin natin sa mundo. Sa panahon na mabilis ang relasyon, validation sa social media at paghahanap ng pagmamahal sa maling tao o maling bagay, pinapaalala po sa atin ang kwentong ito na may uhaw ang kaluluwa na tanging Diyos lamang ang makakapuno.
At gaya po ng ginawa ni Jesus sa babaeng Samaritana, hindi niya tayo hinuhusgahan base sa nakaraan natin. Kilala niya tayo. Alam niya ang sugat natin. Pero mahal pa rin niya tayo. Kaya kung napapagod ka na, lumapit ka sa Panginoon. Baka ang hinahanap ng puso mo ay siya talaga.